Philippine Standard Time, ganap ng alas 6:59 ng gabi. Isang minuto na lamang alas 7 ng gabi. Live naman na namang sumasayang papuhin, simpilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide ang programang Tele-Radio Diario. Simpilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Pilatam. Ako po ang inyong lingkod, Reden Oro. Kabilang po sa mga balita ngayong araw na ito, Pamilyang Duterte tumanggap ng 2.4 na bilyong piso sa drug lord sa ngayon kay Trillanes. Detalye agad ng balitang ito. Tinatayang nasa 2.4 na bilyong pisong halaga umano kabilang ang 181.6 na milyong pisong transaksyon sa bangko ng Pamilyang Duterte ang umano'y napasakamay ng mga ito galing sa pinaghihinalaang drug lord na si Samuel Samioy. Ito ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes Deport sa isinumiti nitong affidavit sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice kaugnay ng kaso ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, na si VP Sara at iba pang miyembro ng Pamilyang Duterte ay tumanggap at nagpa-incash ng 181.6 na milyong pisong tseke na umano'y galing kay Uy na isang umano'y drug-linked personality at ang nasabing maling ginawa ay isang impeachable offense, betrayal of public trust, graft at korupsyon at iba pang high crimes. Ayon kay Trillanes, si VP Sara ay tumanggap ng 22.3 milyong piso, dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 15.6 million pesos, Mayor Sebastian Duterte 51.5 million pesos, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ay 38.8 million pesos habang 53.2 million pesos naman sa common law wife ni Digong na si Cielito Hanelet Abansenya at anak nilang si Veronica Ketty Duterte na nasa 52.2 milyong piso na ang record ay umano ay kanyang nakuha. Ang pera ng mga Duterte. Sa kabuuan, ayon kay Trillanes ay abot sa kabuuang 2.4 na bilyong pisong halaga mula sa droga ang naibigay ni Oy sa mga Duterte. Inihayag ni Trillanes na base sa hawak niyang record o tala, hindi lamang ito pinansyal at transaksyon na kinasasangkutan ni VP Sara, payouts at encashment na napasakamay ng Pamilyang Duterte mula kay Oy. Dako naman tayo sa ibang balita, lagatid sa ating oras, ganap ng alas 7 insakto na. Dito naman tayo sa balitang nirurul. Ayan, ano yung balitang susunod nating pamasahin? Romualdez di papayag na maging full guide. Detalye ng balitang ito wala sa panulat ni sino nagsulat ng balita. Binabasa lang natin yung balita. May mga news writer tayo, si Joy Cantos. Detalye ng balitang ito, hindi pa rin ako sanay gumamit dito. Kalitan natin, sobrang laki. Ayan, detalye ng balitang Escudero ko ang nagdesisyon sa 2025 national budget. Detalye ng balitang ito, muling iginiit ni dating Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na hindi siya ang utak sa katiwalian tungkol sa flood control at hindi umano siya papayag na maging full guy sa kasalanan naggawa ng ibang tao at itinuro si Senador Chis Escudero at dating ako Bicol Party List Representative Saldico na may kinalaman sa pagdesisyon sa 2025 national budget. Sa karagdagang kwento ng balita, sinabi ni Romualdez na hindi porke Nagkastila pa, no? Porket siya ang dating speaker, ay siya na
ang mastermind sa korupsyon sa national budget dahil ang Kamara ay isa lamang sa mga sangayin ng gobyerno at lehislatura. Ayon pa kay Romualdez na mahabang panahon ay pinili niya ang pananahimik bilang respeto sa legal na proseso, pero natapwat, subalit, ngunit ginagawa mo na itong relatibo. Minsan yung mga relatibo, kasi pag negatibo, negative. Pag positibo, positive. Itong narratibo, bihirang gamitin itong mula sa salitang English, ginawang Tagalog. Narratibo sa politika, sa paninilalaban sa kanya at hindi niyang at handa niyang idepensa ang kanyang sarili. Ginawa ni Romualdez ang pahayag bilang reaksyon sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hiniling nila sa Sandigan Bayan na mag-issue ng preventive hold departure order laban sa kanya. Si Romualdez ay binigyan ng travel clearance ng Kamara para bumiyahe sa Singapore mula Abril 20 hanggang Mayo 4 para sa medical procedure at sa follow-up sa kaniyang angioplasty surgery sa sakit sa puso na inaprobahan ni Speaker Faustino Boji III, pero iginiit ni Remulla na hindi niya ito pinahintulutan. Sa iba pang balita, patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa bilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ano pa yung mga susunod na balita natin? Dito naman tayo sa balitang hindi kami namimigay ng papremyo sa e-wallet. Sino nasabi nito? Antayin natin mag-download yung detalye ng balitang ito. Ayan lobat yung tablet ko Tuloy wala akong standby. Subukan natin itong balitang Leni Robredo nga. O sakaling magbukas siya agad. Ayan. Habang nagda-download, antayin natin. Pagbukas. Ayan, ito na. Magbukas na. Detalye naman ng balita mula sa panulat ni Joy Canto, si Leni Robredo nag-iisang pantapat kay Vice President Sara. Talaga lang. Wala akong pinapanigan dyan Si dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo ang umano'y nag-iisang pantapat laban kay Vice President Sara Duterte sa mga posibleng presidential wannabes. Sa 2028 national elections, payag ni Manila 6th District Representative B.N. Binido Abante Jr. sa isang panayam sa telebisyon. Anong telebisyon kaya yan? Ano yan sa pagitan ni Robredo at Senador Risa Hontiveros? Sa tingin niya ay mas nakalalamang ang Naga City Mayor, sa Bicol po yan, sapagkat mayroon ding Naga City Cebu, at magiging mahigpit mahigpit itong kalaban ni Vice President Sara Duterte. Bagaman inihayag ni Robredo na wala siyang planong tumakbo sa pambansang posisyon sa taong 2028 national elections, ay sinabi naman ni mamamayan tumalon. Lumundag Bagaman inahayag ni Robredo na wala siyang planong tumakbo sa pambansang posisyon sa taong 2028 o 2028 national elections, ay sinabi naman ni mamamayang liberal o ML, sino yan? Party List Representative Leila de Lima, na posibleng mabago pa ang desisyon ni Robredo. Ayon kay de Lima, naunawaan nila ang nais ni Mayor Leni Robredo na marami pa itong nais gawin sa Naga City sa Bicol at kanyang mga kapwa Bicolano. Bicolano pag lalaki, Bicolano pag babae. Sabi mga Bicolano, mga taga Bicol. Ang nanay ko ay isang Bicolano, Danau Bulan Sorsogon. Ang bisis kong namatay na Bula Camarinesor. Detalye naman ng balitang dalawang Chinese arestado na dakip sa 278 million pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita ngayon mula naman sa ating sa panulat ng ating news reporter, ating news writer, walang iba kundi si Torres Panchi Borja.
Dalawang Chinese national ang nadakip ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isa pang bypass operation na nasa 278 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa barangay Balingasa, Quezon City. Balintawak area ito eh. Saan na? Tumalon na naman. Ito yung nakakalungkot, tumatalon no? Kinilala ang mga nadakip na Chinese na sa AI. Ano ba basa dito? AI. 33 taong gulang at MOK. 32 taong gulang. Na kung saan ay nasa 41 kilo ng hinihinalang shabu. Sabi nung kaibigan ko, bakit hinihinala? Hindi pa aminin kung talaga shabu yan. Ganun talaga ganun ang kalakaran Na nakatago sa isang paper bag at mga karton ang nakumpiska sa operasyon sa Andrade Suite ng nasabing barangay. Anong barangay yan? Barangay Balingasa, Quezon City. Na-recover din mula sa isang SUV Hong Kong passport, Hong Kong International Driving Permit, 2 mobile phone at ang mark by bus money. Kinasuhan ng 2 Chinese sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Philippine Standard Time, nagatid sa ating oras, ganap ng 7:11 na ng gabi, ngayong araw ng Huwebes, ika-23 ng Setyembre, taong 2026. Eto na, ubusan na tayo. Ayan. Dako tayo sa iba pang balita. Subukan nating lumipat dito sa kung nai-transfer natin yung ating balita. Ito, balitang mga kaso ni Duterte tutuloy sa full trial. Detalye ng balitang ito. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC ang lahat ng kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay daan para ituloy ang full trial laban sa kanya. Sa desisyong inilabas noong Abril 23, ngayon, 23 pa lang ngayon, di ba? Sinabi ng Free Trial Chamber na may criminal responsibility si Duterte sa 3 bilang ng murder bilang crimes against humanity. Ayon sa Article 63 ng Rome Statute, ikinakailangang personal na humarap ang akusado sa paglilitis. Itinuturing ang ruling na mahalagang hakbang sa kasong may kaugnayan sa mga aligasyon sa war on drugs. Philippine Standard Time, ganap ng 7:12 na ng gabi. Subukan nating ilipat yung ating laptop sa iba pang balita. Nawala yung salamin ko kaya hindi ko makita yung Tingnan natin to. Ito yung balitang ito. Tignan natin Ito kahapon pa ito Pero interesado ako sa balitang to. Kahit kahapon ito, baka yung iba hindi pa alam. Yan. Abang hinahanap ko yung mas bagong balita ngayong araw nito. Balikan lang natin yung balita kahapon Alam niyo bang nagbitiw na si Galvez bilang presidential fish advisor? Detalye ng balita ngayon mula sa panulat ni Malu Escudero. Ito yung balita. Binalita ng Malacanang na nagbitiw na si Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer na si Claire Castro at nagbitiw nito at pagbibitiw nito sa pwesto ay tinanggap naman ni Pangulong Marcos Jr. o Ferdinand Marcos Jr. Walang sinabing dahilan kung bakit nagbitiw si Galvez. Kinumpirma rin ni Castro na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kapalit ni Galvez si Mel Sinen Sarmiento. Ayan, bago na na nagsilbing kinatawan ng First District Representatives ng Samar mula taong 2010 hanggang taong 2011. Mula 2010 hanggang 2015.
Nagsilbi rin si Sarmiento bilang sekretarya ng Department of Interior and Local Government o DILG mula taong 2015 hanggang taong 2016. Isang taon lang o baka kulang-kulang pa isang taon. Noong panahon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Ginawa ni Galvez ang pagbibitiw sa pwesto matapos bumaba bilang National Security Advisor si Eduardo Año na pinalitan naman ni dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Uban. Kapwa nagsilbing Cabinet Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sina Galvez at Año. Sa iba pang balita, ayan, tapos na ako dito eh. Patuloy natin to. Ito. Dito tayo sa... Ayan. Mas maganda sana yung ano eh. Yung... Ayan. Wala ba tayong commercial? Mr. Technician. Hanapin ko lang sandali yung ano. Nabitin ako dito sa aking mga balita eh. Paranaque, Netreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netradio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Muling nagbabalik ang programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide sa programang espesyal na edisyon ng programang Teleradyo Diario ngayong araw ng Huwebes, ika-23 ng Abril taong 2026. Headline ng pahayagang Filipino Star ngayon: BP Sara Mister may 6.7 bilyong pisong suspicious transaction.
Sa iba pang headline ng pahayagang Filipino Star ngayon, Escudero ko inginuso ni Romualdez sa 2025 singit budget. ICC pinagtibay jurisdiction sa kaso ni Digong ni dating Pangulong Duterte. NCAP cameras gagamitin versus lettering illegal parking. At DOJ chief lilipad sa Czech Republic para sa pagpapauwi kay Ko. Susunduin niya si Ko, no? Ang pahayagang Filipino Star ngayon, ang habol ko rito yung loob eh. Bakit napunta sa headline? Tingnan natin kung maibabalik natin ating balita sa pahayagang Filipino Star ngayon. Kasi kanina ang binasa ko mga balita sa pahayagang PM. Binabanggit natin sadya yung mga nagsulat ng balita para walang sabit. Binasa lang po namin yan, ha. Hindi po akong gumawa ng balita, kundi binasa ko lang yung balita. Ayan. Tignan natin ito kung makakabalik yung lingkod ito sa ilang pang mga balita. Basta, yung programa pong Teleradyo Diaryo, may mga bahagi po tayong kagilagalalas, mga kwentong word, anong nangyari noon, balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa, mga kagilagalalas, ayan. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita ngayong araw nito, kasi yung aking salamin sa mata na doble vista na wala. Kaya tuloy kung babalik ako sa mano-mano, halos hindi ko makita. Pilitin ko na lang to. Wanted na illegal recruiter, tinampot sa NAIA Terminal 3. Arestado ang isang 45 taong gulang na lalaking pasahero mula Japan sa nanaharang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 dahil sa kasong large-scale illegal recruitment at serious illegal detention. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng koordinasyon o pagkikipagtulungan ng Philippine National Police, Makati Police, ABSI Group, Bureau of Immigration at ang NAIA Police Station 3. Kasama ang Guadalupe Nuevo Substation 7 noong Abril 20. Batay sa investigasyon, dumating sa bansa ang suspect na may nakamimbing warrant of arrest na walang piyansa. Nahaharap ang akusado sa kasong paglabag sa Article 267 at mga revised of the Revised Penal Code at Republic Act number 8042 na inamyendahan o naamyendahan ng Republic Act number 10022. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Guadalupe Nuevo Substation 7 ang suspect para sa kukulang dokumentasyon bago ibalik ang warrant nito sa korte. Una nang sinabi ng ahensya na nais nilang tiyakin ang kaligtasan ng publiko at patuloy na gawing ligtas ang bansa para sa pamumuhay, trabaho at negosyo. Agad sa ating oras, ganap ng 7:23 ng gabi, kalahating oras pa lang yung programa natin. Balita naman mula detalye naman ang balitang waste to energy isusulong ni Gatchalian. Balitang Valenzuela ito. Muling giniit ni Senador Wing Gatchalian ang pagpasa ng panukalang Waste to Energy o WTE Act kasunod ng isang linggong sunog sa sanitary landfill sa Navotas. Sinabi ni Gatchalian na ipinakikita ng sunog sa ilang landfill ang agarang pangangailangan sa mas sustainable na solusyon sa pamamahala ng basura sa bansa tulad ng Waste to Energy Program. Hindi na tayo maaaring manatiling nakaasa sa mga tambakan ng basura na naglalagay ng panganib
sa mga komunidad at sumisira sa kalikasan. Hindi sapat ang kasalukuyang sistema sa pagtugon sa problema sa basura, kaya kinakailangan ng pag-aralan ang iba pang teknolohiya para sa WTE. Ayon kay Gatchalian, ang material o ang makapal na usok mula sa malawakang sunog sa pasilidad ng landfill sa Navotas na tumagal ng mahigit 1 linggo. Tagal, no? Na lalo nang nagpapalala sa polusyon sa hangin sa lugar na nagdulot ng hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin. Patuloy na isinusulong ni Gatchalian ang pagpasa ng Waste to Energy Act na naglalayong magtatag ng regulatory framework para sa mga pasilidad na magpoproseso ng municipal solid waste upang gawing kapakipakinabang na enerhiya gamit ang makakalikasan o environmental sound technology. Pinahintulutan ding ng panukalang batas ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang WTE technology kung ito ay angkop at naayon sa kanilang pangangailangan, habang nananatiling pangunahing responsible ang mga LGU at mamamahala ng mga basura sa bansa. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diaryo. Nagatid sa ating oras ganap ng alas 7:26 ng gabi, Philippine Standard Time. Ayun, ito. Buti nakabalik tayo. Sa iba pang balita, nabasa ko na ba ito? Tingnan natin, ha. Ayan. ICC confirmed Duterte charge clearing way to trial. Kaso naging English. Talaga ikaw, oh. Subukan natin habang tabayanan nyo po yung susunod na programa. Pagkatapos ng programang Teleradyo Diaryo, sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Subukan natin kung makakabalik tayo sa ating mga binabasang pahayagan. Ayan, oh. Palitan ko na ng petsa. 23. Baka makabalik tayo agad. Ayan. Patuloy kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diaryo. Simpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ayan, mukhang nakabalik na ako. Ayan, oo. Na. Nakita ko na. Ayan. Ang programang Teleradyo Diaryo ay napapanood sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide gabi ng Lunes, gabi ng Biyernes at gabi ng Linggo. Ito. Vice President, ayan, oh. Vice President Sara Duterte Mr. may 6.7 milyong suspicious transaction sang-ayon kay sa AMLAC. Detalye ng balitang ito, umaabot sa 6.77 billion pesos ang inisyuhan ng red flag o kahinahinalang transaksyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC mula sa mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Mr. nito na si Attorney Manasseh Carpio noong mula taong 2001 hanggang taong 2025 mula 2006 hanggang 2025. Ito ang inilantad ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura sa pagharap nito sa pagdinig ng House Committee on Justice. Yes, there are suspicious transactions. Uncovered transactions is our system database or record sa Benaventura sa Justice Funnel.
Natukoy ng AMLAC ang 313 covered o 313 covered transaction at 17 suspicious transactions na mga account ni Duterte at 317 covered at FB suspicious na account o sa account ng kanyang asawa. Umabot sa 6.77 billion pesos ang halaga ng mga na-flag transaction. 3.77 billion pesos dito ay konektado sa mga account ni Duterte at 2.99 billion pesos kay Carpio. Ayon kay Binaventura, kabuang 1.83 billion pesos ang umabot sa mga account ni Duterte at 2.59 billion pesos kay Carpio na may pinagsamang deposits na 4.43 billion pesos. Umabot naman sa 1.21 billion pesos ang na-withdraw mula sa account ni Duterte at 343.32 million pesos mula kay Carpio. Meron ding 791.1 million pesos ang mga transaksyon na hindi malinaw ang detalye batay sa kasalukuyang record o kasalukuyang tala. Napansin din ng AMLAC ang biglaang pagtaas ng mga transaksyon sa account ni Duterte o ni Sara Duterte na umabot sa 200 billion o 208.15 million pesos noong taong 2007. Lalong tumaas ang aktibidad mula taong 2009 o 2009 hanggang 2013 kung saan ang taunang halaga ay lumampas sa 400 million pesos. Kabilang sa mga naitalang halaga ang 704.93 million pesos noong taong 2009, 649.5 million pesos o 648.58 million pesos noong taong 2010 at 597.15 million pesos noong taong 2011. Sa kabuuan, nagtala ang AMLAC ng 3.92 billion pesos sa loob ng 417 transaction mula taong 2005 hanggang 2026 at napansin na humina ang galaw ng mga transaksyon sa mga nakaraang taon. Pinakamalaking bahagi ng mga transaksyon ay mula sa credit memos na umabot sa 1.41 billion pesos, kasunod ang debit memos na 1.3 billion pesos at fund transfers na 521.86 million pesos. Sumunod dito ang pre-termination ng time deposit sa 218.74 million pesos at iba pang miscellaneous transaction na 209.29 million pesos. Nakakalula yung hindi ko pa nahawakan yung mga perang ito. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isang abogado at miyembro ng committee, hindi umano naitala ang mga naturang transaksyon sa statements of assets, liability, and network o mas kilala sa tawag na SALN ng Vice President o ng Vice Presidente. Mahaba ng balita, no? Binigyan din naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry L. Redon ang malaking agwat sa pagitan ng aktual na galaw ng pera at ng idineklarang warrant ni Duterte sa kanyang SALN. Ipinaliwanag ni Binaventura na ang covered transactions ay tumutukoy sa mga deposito na lagpas sa 500,000 pesos sa loob ng isang araw na otomatikong iniuulat ng AMLAC. Samantala, ang suspicious transactions ay may kahina-hinalang indikasyon ayon sa mga bangko tulad ng posibleng koneksyon sa illegal na gawain anuman ang halaga.
Tuloy pa, binanggit din niya ang Section 3 ng Anti-Money Laundering Act kung saan itinuturing na kahinay-hinala ang mga transaksyon na walang malinaw na legal o lehitimong batayan. May problema sa pagkakakilanlan ng kliyente o hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng isang tao. Haba ng balita. 7:34 na ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diaryo na live na sumasayang papuwid mula dito sa Parañaque City. Ito. Pagdududa sa kalusugan ni Pangulong Marcos Jr. umakyat sa Supreme Court. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Ludi Bermudo. Hinimok ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang Korte Suprema na pigilan o napilitin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa physical at mental examinations kasama ang hair follicle test at ilantad ang tunay na lagay ng kalusugan ng Pangulo. Batay sa petisyon for mandamos na inihain ni Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania at Raymond Junya noong Abril 15, 2026, nais nilang ipaalam ni Marcos sa publiko sa tunay na kalagayan ng kalusugan nito. Pinagkokomento naman ng Korte Suprema si Marcos gayon din ang isa pang respondent na si Executive Secretary Ralph Recto sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang abiso. Iginiit ng mga petitioner na ang umano'y kawalan ng kakayahan ng Pangulo na makabuo ng effective response sa mga epekto ng socio-economic ng giyera sa gitnang silangan ay sumasalamin sa isang lumalalang physical at mental na kondisyon. Philippine Standard Time, alas 7:36 na ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diaryo sa impilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide. Dito naman tayo sa balitang Saldico. Walang kamatayang balitang Saldico. Ayan, DOJ Chief lilipad sa ano ba basa dito? Frage? Para sa pagpapauwi kay Saldico. Detalye ng balitang ito, ang nagsulat ng balita si Ludi Bermudo. Inaasahang ngayong bukas, Huwebes, Abril 23. Huwebes nga pala ngayon, hindi Merkules. Ngayon, April 23 ay babiyahe na patungong Czech Republic, Czechoslovakia ito. Si Justice Secretary Frederick Vela para kasi kasuhin ang pagbabalik sa Pilipinas kay dating Congressman Saldico. Hindi saldi mo o saldi nyo. Kasama niya sa pagtungo sa Prague yata ang basa dito. Prague ni DOJ Chief State Counsel Dennis Chan. Gayunman, patuloy pa niya ang pakikipag-usap sa counterpart sa Czech Republic government at iba pang ospital para itakda ang pakikipagpulong doon. Una nang sinabi ni Vida na ang Czech Republic at ang Pilipinas ay kabilang sa mga lumagda sa United Nations Convention Against Corruption, isang kasunduan sa pagitan ng iba't ibang bansa para sa international na kooperasyon o pakikipagtulungan upang labanan ang pandaigdigang korupsyon habang pinag-aaralan din ng iba pang opsyon legal. Pag tinanong nyo, bakit confident si Secretary Vida, ito po yung isang pinanghahawakan kasi alam natin na ang Czech Republic, hindi nila kinokonsinti ito. Hindi sila papayag, di ba, sa pagiging
pagiging masasawata ang objective sa o na mapanagot ang dapat mapanagot dahil nanaguan o nagtatago sa ibang bansa ani Vida. Alas 7:39 na ng gabi, Philippine Standard Time, dito pa rin sa impilang Paranaque Net Radio Worldwide. Palitang sport nga muna tayo. World Class Olympic coaches mamumuno sa Philippine Archery Program. Detalye ng balita mula sa panulat ni sinong nagsulat ng balita? Rosel Cadayuna. Ayan. Balita mula sa Kawayan City, Isabela, umagaw ng eksena si Juliana Bernays Garcia sa pagsisimula ng 2026 WAP o PSC Philippine National Archery Championship Qualifier League 1 dito sa sa Benjamin D. Ayun, pangalan pala yun. Benjamin D. Sports Complex. Nasaksihan mismo ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang husay ng 17 taong gulang na Recube specialist mula sa Pasig City sa hanay ng 450 cheers. Sa pamuno ni World Archery Philippines President Jonathan Bing Report, kumuha ang national team ng dalawang Olympic coaches mula sa South Korea na may world class credential. Ito ay sina Rusu Jing at Hong Sun Chil na ang programa ay nagpakita na ng magandang resulta. 6 na gold medals ang nakataya sa archery event sa 2028 Los Angeles Olympic. Ito ay sa men's at women individual, men's at women team, mixed team, recurve at sa ipinakikilalang mixed team compound event. Isa sa mga premiadong Olympic coaches ng Korea, iginiya ni Ru ang kanyang bansa sa 5 gold medals, 2 sa Rio 2016 at 3 sa Tokyo 2021 at mamamahala ngayon sa Pilipinas Philippine Archery Program. Si Hong, isang World Cup champion mula rin sa South Korea ang tumulong sa mga Iranian at Chinese squads sa international success. Samantala, inihayag ni Gregorio ang plano ng Philippine Sports Commission na magtayo ng isang regional training center para sa archery at ball sport sa Benjamin D. Sports Complex bukod sa towing center sa Cagayan River. Mabuhay ang World Archery Philippines and its president Bing Report. Take care of our Korean Olympic coaches. They will unlock the way to the podium for the heart of all these young athletes, ani Gregorio. Alas 7:43 na ng gabi, Philippine Standard Time. Sa iba pang balita, dito naman tayo sa balitang Duterte ito. Tingnan natin. Nabasa ko na ba ito? Tingnan natin kung nabasa ko na ito. Mga kaso ni Duterte, Rodrigo Duterte, tutuloy sa full trial. Parang nabasa ko na ito. Ayaw pa magbukas. Ayan to. Sino nagsulat ng balita?
ating news writer. Wala, ano. Ito, basahin ko na lang. Kinumpirma ng International Criminal Court ang lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay daan para ituloy ang full trial laban sa kanya. Ito pa ba nabasa ito? Ayon sa Article 6.3 ng... nabasa ko na ito. Lipatan natin, palitan natin. Palitan natin ng ibang balita para hindi sayang. Yun nga lang, hindi ko na yung makita yung ibang balita. Ayan. Ang programang Teleradyo Diaryo ay napapanood tuwing gabi ng Martes, gabi ng Biyernes at gabi ng Linggo. Ito. Subukan na natin ito. Bakit ito? Tumira pagka ano yun. Hindi ko na hinanda yung mga balita ko nung pati una. Subukan natin, ha. Baka sakaling makabalik tayo. Kanina nga pala, pumasyal kami dyan sa sa Parañaque City Hall, na kausap naming personal ang aming congressman ng Parañaque City, First District Congressman Eric Olivares, at yung mayor. Magkakaroon kami ng courtesy call kay Mayor Edwin Olivares sa araw naman ng Lunes, Lunes ng umaga, bago mag-flag ceremony. Tuloy na natin to. Ayan. Sa iba pang balita, sana ba yung ibang balita ko? Dito nga tayo muna, magmano-mata dito, baka sakaling, kasi meron pa tayong mga 15 minutes bago magwakas ang tabayan mo po, yung susunod na mga magpo-programa sa impil lang ito ng Parañaque Net Radio. Ito, tuloy natin, pagsikapan natin, bagamat nawala po yung aking double vista ng salamin, kaya ako'y hirap na magbasa sa ating mga inahandang balita. Kalapan, gagamit ng motorsiklo sa koleksyon ng basura. Oras, nagatin sa ating oras, ganap ng alas 7:46. Ayan, 14 minutes na lang, tapos na yung programa natin. Gagamit na ng motorsiklo sa pangongolekta ng basura ang barangay Palhe sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ito ay matapos sa aprobahan ng 10th City Council na naturang lungsod ang 114,000 pesos para sa pambili ng ilang motorsiklo na gagamitin sa hauling ng garbage collection. Tinanggap ni Chairman Barangay Chairman Maximo Babaw ang nasabing pondo na maasahang makatutulong sa pagpapalakas ng solid waste management sa kanilang lugar. Layunin umano ng proyekto na mapanatili ang kalinisan sa komunidad at masiguro ang maayos at ligtas na kapaligiran para sa mga residente. 7:48 ng gabi. Sa iba pang balita, mahigit 300 pulis nasibak mula August 2025 ng Abril ngayong taon sa ayon sa PNP. Ayan, pagkatapos nila mag-aral ng pagkapulis dahil sa mga kalukuhang nagawa nila, ayan, wala kayong sahod tuloy, wala rin kayong matatanggap. Dapat kasi ingatan nyo yung pagiging pulis. Pinaghirapan yung maging pulis, ngayong pulis na kayo, paggawa kayo ng kalokohan, ayan, tuloy. Nasa kabuang 326 na personnel ang naitalang na dismiss sa serbisyo
base sa opisyal na record o tala mula sa August 26, 2025 hanggang April 15 ng taong kasalukuyan o 2026. Sa kaparehong panahon, 53 personnel ang naitalang na demote, 199 ang nasuspende, 26 na personnel ang nakatanggap ng anong tawag dito? Remomand at 304 na mga kaso ang naresolba sa dismissal dahil sa due process kung saan sa kabuuan nasa 908 na personnel ang pinatawan ng administrative cases. Nangunguna sa dahilan ng dismissal sa mga pulis ang absent without leave o without office leave o AWOL kung tawagin ng iba, na may 118 na kaso. Sinundan ito ng grave offenses, robbery or extortion, paglabag sa na may kaugnayan sa illegal na pagkulong at sa illegal na droga. May sabit, ayon kay Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Tatis Jr., ang mga nasabing kaso ng kumakatawan lamang sa maliit na porsyon ng hanay ng PNP kung saan nasa marami pa ang paring kapulisan ang naglilingkod ng may professionalismo at dedikasyon at tungkulin. Tiniyak din ni Nartates na patuloy nilang palalakasin ang kamay ng PNP sa mga na may layunin bilang isang disiplinado, may integridad at maasahan ng publiko. Hirap pagbasa talaga pag walang Philippine Standard Time, alas 7:52 na ng gabi. Tapusin na natin to para makapaganda na yung susunod ng programa. Walang minuto na lang. Mr. Technician, tapusin ko na. Uli, sa pangalan po ng aking executive producer, si Mr. Gaspar Pilatam, sa pangalan po ng aking technician na napakabait, hindi ko na babanggitin yung pangalan. At susunod na po yung programang kasunod ko. Anong po ang mag-share ng program nyo? Areglo sa Net Radio. Ano po pangalan niya? Siya, Areglo rin. At yan na po nagtatapos ang programang Teleradyo Diaryo. Muli sa pangalan ni Mr. Gaspar Pilatam, ako po, si Reden Oro, hanggang sa susunod na anong araw. Ngayon? Huwebes, Abangan niyo po ako sa Biyernes. Ako'y magbabalik. At kapag ako'y hindi nakabalik ng Biyernes, Linggo ng gabi. Puro gabi po yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye.